Ang baho-baho nito noon. Ang baho-baho nito noon. Dito 1970, nagsimula ito, mangangamoy na nako. Pag pumunta ka ng Divisoria, talagang ang baho. Gusto mo pumasyal pero hindi mo matiis yung baho ng Manila Bay noon. Pag pumunta ko, tinignan ko lang yung sunset. Tapos aalis na ako. Kasi talagang nakakatakot na ma-infected ka ng bakterya. So ngayon, medyo malinis na. Oh, salamat naman sa nagpagawa nito. At saka yung mga tao na nagbayanihan. Maganda na talagang hindi na mabaho yung Manila Bay natin. Hindi na tayo mahihiya sa mga dayuhan. Oh, meron na tayong pwede malaki. Anong masabi mo sir sa mga nagsasabing sayang daw yung budget na inilaan dito sa rehabilitation sa May Manila Bay? Sa akin, hindi ako nasasayangan. Kasi na-rehabilitate. Hindi naman natin mapagawang magandang ganito kung hindi natin talagang lalagyan ng budget. O, walang development, wala namang funding. Asa ipamimigay lang yung pera na we are tolerating indolence, katamaran. Ako ayaw ko ng yung mga ayuda. Kasi ako, nagsikap ako. Kasi tinuruan ako ng aking mga magulang. Sa 10 natin ng mga daliri, binigyan tayo ng 10 daliri ng Panginoon para magtrabaho. Hindi tayo binigyan ng 10 daliri para magpalimos. So dito, hindi ako nasayangan sa budget na ito. Kasi kita mo na kinabang dito yung mga taga Maynila, mga dayuhan sa Pilipinas. Gandang umaga sir. Magandang umaga. Kamusta po? Oh, I was here in 1970, in the early 1970s. Nag-aaral ako dyan sa Center for Research and Communication sa George Bocomo Street noon in 1972 hanggang 1975. Ang baho-baho nito noon. So ngayon, retired na ako. Bumalik ko sa probinsya. Ngayon, dumalaw na ako dito sa Maynila. So, maganda na talagang hindi na mabaho yung Manila Bay natin. Hindi na tayo mahihiya sa mga dayuhan. Oh, meron na tayong pwede malaki. Wow! Na tayong Pilipino ay disiplinaro rin. Oh. Ang galing na mensahe sir. Ang ganda na mensahe sir. No? Meron tayong maipagmalaki. Oo. Ako, retired ako ng Regional Test. Oh. Pinanganak ako sa Tupi sa Tutubato. Ngayon nakatira na ako sa Cagayan de Oro City. Okay, so kamusta naman po ngayon sir? Mabuti na inalagaan ko yung katawan ko. Huminto ako ng pagsagarilyo. Tapos, I have regular medical check-up. So sa awa ng Diyos, na ko, 3/4 of a century. Ang Okay. edad ko, 75 years old. Ayun, salamat naman sa Panginoon sir at talagang sa edad po ninyo na yan ay talagang makisig, no? Salamat sa Diyos mo na binigyan niya ako ng mahabang buhay. Okay. So sir, no, sa salitang kanina po ninyo sa sinabi sir, no, ang ganda po ng sinabi sir na tungkol sa maipagmamalaki natin itong nangyari sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach. So sir, gaano niyo po sir na saksihan dati yung dati sa noon at sa ngayon? Pagpunta ko dito 1970, nagsimula ito, mangangamoy na nako. Pag pumunta ka ng Divisoria, talagang ang baho. Gusto mo pumasyal pero hindi mo matiis yung baho ng Manila Bay noon. Oh, kaya noon, pag pumunta ko, tinignan ko lang yung sunset. Tapos aalis na ako. Kasi talagang nakakatakot na ma-infected ka ng bakterya. So ngayon, medyo malinis na. Oh, salamat naman sa nagpagawa nito. Oh, at saka yung mga tao na nagbayanihan. Mga nag-volunteer sir, no? Nagtulong-tulong. 500 meters long na Dolomite Beach at saka 60 meters wide na Dolomite Beach. Sana lahat natin na mga beaches sa Pilipinas, ang dami natin beaches. Pero puno ng dumi. Sana magaya ito.
Para sir maging maganda talaga sa mga pumapasyal sir, no? Especially sa mga bata. Ayun, kagaya sa inyo sir, seniors po, talagang makakalawag kayo ng sariwang simoy ng hangin. Oh, medyo pili ka na dito pag ano, mag-relax, ng madaling araw. Oh, noon, ako. Buti, dati yan, may nakatulog yan ng mga street people, street kids, mga bata, nagtatago sa mga bato, nag-rugby. Mabuti ngayon, kunti nila, meron pa rin taong daan. Meron pa rin mga kunti na daanan mula ng baby hotel hanggang dito mga 10 yata na taong langis. Ayun. Sana naman matulungan sila ng ahinsya na hindi mapabayaan yung ganyan. Kasi ako po, Yes po. galing din ako sa mahirap, pero sumikap ako na pwede akong magtayo ng sarili ko sa buhay. Hanggang salamat sa Diyos naman, nabigyan ako ng pagkakataon na makatrabaho, pero sa sikap, hindi sa mga ibang paraan. Sumikap, mag-aral, kumuha ng mga eligibilities para makapagtrabaho sa gobyerno. Sir, masingit ko lang sir, okay lang po ba sir? Kung matanong ko po sa inyo yung katanungan na anong masabi mo sir sa mga nagsasabing sayang daw yung budget na inilaan dito sa rehabilitation sa May Manila Bay? Anong masabi mo dun sir? Tayo kasi hindi ako sa akin hindi ako nasasayangan kasi na-rehabilitate. Hindi naman natin mapagawang magandang ganito kung hindi natin talagang lalagyan ng budget. Walang development, wala namang funding. So, hindi lang akong magsalita ang masama. Yes sir. Ipamimigay lang yung pera na we are tolerating indolence, katamaran. Ako ayaw ko ng yung mga ayuda. Kasi ako, nagsikap ako. Kasi tinuruan ako ng aking mga magulang sa 10 natin ng mga daliri. Binigyan tayo ng 10 daliri ng Panginoon para magtrabaho. Hindi tayo binigyan ng 10 daliri para magpalimos. Yun. So dito, hindi ako nasayangan sa budget na ito. Kasi kita mo na kinabang dito yung mga taga Maynila, mga dayuhan sa Pilipinas. So, Ano mapapayo mo sa mga ganon? Mga nagsasabi na ilan nating mga kababayan kasi minsan yung aking pong mga post or video, although po na wala naman po akong sinasabi, sinasabi ko lang po talaga na maganda na po yung naging nangyari dito. sayang, yan naman gusto na mangyari. Hindi mo naman ma-develop kung hindi mo binigyan ng pundo. Magpatayo ka lang ng bike ko gagastos ka. Lalo pa dito, ang baho-baho nito So, mabuti nga napaganda. Ayun, anong nangyari sa Pasig River? Ang baho-baho. Ngayon, na rin sir, no? Ganda na rin, di ba? Hindi na ako dumaan doon kasi noon, pag dumadaan ako doon, parang ako nahimatay sa baho. Ngayon sir, maganda na rin. Dito, pero kagaya ng Luneta, kahapon binalikan tanaw ko lang. Oo. Luneta kahapon. Yes. Dati in 1970, masyadong malago yung mga halaman. Ngayon yata siniminto yung daan, tapos yung mga Bermuda grass na mamatay. Siguro naman inaayos nila ngayon. Pero medyo hindi na maganda yung Luneta. Dati talagang maraming halaman. Saka maraming namulaklak. Ngayon parang lang siya. Yung ordinary park. Ibig sabihin siya talagang mabulaklak talaga pala dati. Sa palibot yan, maraming halaman noon in 1970. 1970. Noon, pwede kang umupo dyan sa gitna ng mga halaman. Umupo. Kasi nag-aaral ako dito sa Manila. Yes sir. In 1970s. Diyan kami nagtatambay. Wala pang, kunti pa lang pickpocketers noon.
Ngayon kahit saan, ano, mabuti nga ngayon, galing ako ng Chinatown kahapon sa, ano ba yan, Binondo. Yes, sir. O, medyo hindi na mabaho masyado. Pero marami ang mga room parking, ganun pa rin. Ayun. Yung isa sa mga napansin ni sir. Oh, yan. Oh. Pero ano, at least, pero nakakatakot pa rin sabi ng taxi driver, sir. Mag-ingat kayo, sir. Ang daming pickpocketer dyan. Oh. Yun, kasi naghihintay sila ng ayuda. Hindi sila natatrabaho. So, kung yan ay mapagbigyan ng mga ahensya natin ng kakayahan at sa kakabuhayan, ano, doon sa kahapon Binondo, marami nakaupo. Ako kasi, sorry na lang, ano, hindi ako masyado nagbibigay sa pulubi. Sabihin na lang madamot ako. Kasi ayaw kong mugmuran sila ng katamaran. Gusto ko, sumikap sila. Dapat yan, yung mga ahensya natin sa mga government, na mga social services, yung mga hinaharap nila, bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kakayahan para makahanap buhay sila sa sariling sikap nila, hindi sa sariling mudmud ng ibang tao. Ayun, yan po yung papayo ni sir sa ating mga kababayan na iba ay parang ano lang, tila ba parang naasa sir, no? Parang ganon. Kaya po, yung, ako na, hindi ako yaman eh. Pero kung may mga kamag-anak ako na maghingi ng kunting tulong sa kakaya ko, binibigyan ko. Pero hindi naman sabi ng Diyos na, ano, yung mga mayaman, hindi na maraming masyadong mayaman, binibigay nila yung pera nila sa mga foundation na maayos yung paggamit ng pera. Hindi naman nila binibigay ko sa pulubyo. Kayo mga mahirap, hindi naman nila binibigay yung pera nila. Ako, pasalamat ako sa mga kamag-anak ko na marami din umasenso dahil sa kanilang pagtsatsaga, pagsumikap, walang hanggang. Ayun. Yun. Yun ang ganda ng ano ni sir, mga salita at mensahe, no? So, sir ako po pala sir si Daddy D. Isa po akong nagbablog sir sa Manila Bay. Saan kayo? Taga saan? Bali taga ano po sir, taga Pasay po ako sa Pasay po ako natutuloy ngayon. Sir, sir ito pa lang aking channel ay naka-live po tayo kanina sir. Naka-live. Hanggang ngayon sir, naka-live po tayo itong ating Ano usapan. channel ninyo po? Ako sir si Daddy D. Daddy D? Daddy D sir, D. Daddy D? Yes, sir. Daddy D? Daddy D. Yan. Hanapin ko yun sa channel. Anong pangalan mo sir? Edwin. Sir Edwin, nice to meet you Sir Edwin ha. Sir Edwin, yung ating sir, kasi sir naka-live ito. Hingi lang po ako sir ng permiso kung pwede ka ba sir i-post yun, yung ating video. Wala namang masama doon sa ano ko, kaya hindi ako nagbigay ng pangalan kung sino-sino man na basta magmula sa kay Presidente Marcos hanggang sa kay Pinoy ako nagtatrabaho. Pero sa ahensya namin dati, nadaanan ko lahat. Mayroong talagang mga namin, CEO, talagang matyaga magtrabaho, nagpalago ng ahensya. Masipag, no? Hindi na lang ako magbigay ng pangalan ng ahensya. Yes sir, yes sir. Para hindi ako Opo. bigay ng masamang Mensahe lang po sir, mga opinion lang po. wala. Kaya nga, general yung sinasabi ko, hindi ako nagbigay ng ng pangalan. Yes po. Pero yan naman, sa kay PRD, kaya ginawa. So, na. Bali sa Manila Bay lang po sir, no, yung ating Dito, pasyalan namin dati. Sa mga kaklase ko. Yung iba kong kaklase, si Gloria Saclot, nasa US. Si Gloria Biaido, nasa US na.
Puro sa ibang bansa na. Kanya, nasa US sila. Ano, we used to stroll dito noon in the 1970. Grabe, no? Hindi ka pa yata pinanganak. Hindi pa, sir. Ano pa ako si Pinano? 1985, sir, eh. Ilang taon pa lang kayo. Ibig sabihin, sir, 1970, yung Manila Bay, ganun, ganun ang saksihan, no, sir? Oo. Ay, grabe, no? So, ilang taon ka ngayon? Magpo-40 na ako, sir, nitong 40. September. Yes, sir. Oh, 35 years akong Grabe. 40 ka. 1970, ganun, no? 5 years older ako sa'yo. Ano ba? Hindi. 40 plus 7, 35 years. Ang ano ko sa'yo. Grabe pala, sir, no? Kung, sir, narinig ko, sir, yung sinabi mo, 1970, parang, ano, sabi ko, Ano yan? Maraming rugby boys nandito. Marami na nagdi-date dito yung mga rugby girls, rugby boys. Yan, sa tabi ng daan. Marami ng mga iba-ibang ginagawa. Nakakata. grabe pala, no? 1970. 72 ako dito nag-aaral dyan sa George Bukubo Street, Malate, Manila. Tuwing summer, pumunta ako dito. Dati pangalan dyan, Indiana. Iran Street, kaya naging Pedro Hill na. Dyan ako sa Del Pilar Street, naka-board and lodging. Oo. So, Dati noon, board and lodging dyan, isang buwan 300 pesos. Lodging, 300 pesos. malaking pera na yun, sir, no? So, ibig sabihin, Sir Edwin, first time mo lang ulit siya bumalik dito? First time ko lang, Pumunta? nung nagtatrabaho ko 10 years ago, almost every month, pumunta ko na Manila. Pero ang baon naman ng Manila Bay. So ay hindi ako pumunta dito. Ngayon, bali nag-renew ako ng visa. Yes, sir. So, opportunity na nandito na ako. Yes, sir. Nagbalik tanaw ako. Ayun. Kasi sabi na yung sino hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang Paroroonan. So ngayon, at least dito sa Ermita, dyan, Ermita del Pilar Street, yan ay yung Bukubo Street, doon dati ang paralan namin. Noon, tinatawag na Center for Research and Communication. Ngayon, University na of Asia and Pacific. Nasa doon na Quezon City, Green Hills. Yung CRC na yan, nagiging UAAP. Ayun. So, yun. Sir Edwin, maraming salamat, Sir Edwin, at nakilala ko po kayo, Sir Edwin. Yes, sir, Daddy D po. Daddy D. Yes, sir, Daddy D. Tapos sa FB, sir, ganun din. Daddy D sa YouTube, ganun din, Sir Edwin. Sige. Salamat, sir. Nakilala ko po kayo, sir. Naku. Ngayon ko pa, sir, na may ibig sabihin talagang noon pa man pala, grabe na pala talaga, no? O, mabaho na ito. Yung hangin niya. Saka nakakatakot, pumunta ka ng Divisoria noon. Nakakatakot yan. Yung mga pickpocket. Kahapon nga, pagsakay ko ng taxi, sinabihan ako ng taxi driver, sir, mag-ingat dyan, sir, sa Binondo, sa Ongpin. Marami pa din dyan pickpocketers. May paalala ka agad, sir, no? Ibig sabihin, nakikita niya rin. Oo. Kasi pinaalalanan ka kaagad, eh. Oo. Grabe, no? Kaya kahapon nga dyan, makita ko dyan sa footbridge. Hawag ako ng cellphone. Nilapitan ako ng tattoo boys. Pero hindi mo alam yung mamaya dala yung tattoo pad. Yung pala lang yun, parang strategy na manakawan ka. Yes, Sir Edwin. Sa totoo lang, Sir Edwin, yung security guard dito sa Manila Bay, sir, lagi nagpaalala dyan sa may footbridge na mag-ingat nga daw dahil meron pong mandurukot tsaka nag-i-snatch. Pinapaalala po yun, sir, ng dito mga security guard. Sa may footbridge po, sir, ha? Oo. Mag-ingat po kayo dyan, sir, kasi pinapaalala po. Hapon na kami dyan, pumunta kahapon. So marami nakatambay na, kunyari, sila, tattoo boys. Diretso na lang po kayo, sir. Ingat na lang po kayo. Diretso na lang pong lakad. Kasama naman ko, may anak ako. Opo, sir. Yun. Oo. Kasi dito, Sir Edwin, kahit yung mga dito, security guard, mina-microphone pa nila yan.
Mag-ingat po kayo sa may pag sidewalk, sa may footbridge kasi meron pong ng snatch at mandurukot. Oh, yun. Kaya ako, hindi naman kami naglalakad dyan. Taxi ako. Hindi nga yung relief mo nga kapot, tinago ko. Kaya maliwanag ka naman. Okay lang yan, sir. Tama yan, sir, para safe, di ba? Oh. Wala na akong bagay. Doon sa... Oh. Paano, Sir Edwin? Maraming salamat muli, Sir Edwin, ha? Thank you so much po, sir. Sir Edwin, no? Makisig na makisig, 75 years old. Salamat, sir, sa iyong... Mag-ayos sa kumbaga. Picture. Okay, sir. Si Danny. Okay, sir. Salamat, Sir Edwin. Salamat po. Ingat po, sir. Ayan po si Sir Edwin, mga kababayan, no? Nagbigay po siya ng kanyang opinion at mensahe dito nga po sa kanyang nakita, sa kanyang muling pagbalik tanaw sa may Manila Bay or Manila Baywalk Dolomite Beach, mga kababayan.